Mga kwento ng lagim. Hindi na baling tamad, di naman pagod. Ito ang kasabihan na bagay ilarawan kay Kadyo. Dahil kung sa katamaran din lang ang pag-uusapan, ay numero 1 na ito sa listahan. Paano'y mas matagal pa ang oras na iginugugol nito sa pag-upo at pagtulog kaysa trabaho. At hindi lang iyon, numero 1 din ito sa sobrang kaduwagan, lalong-lalo na pagdating sa kanyang magandang asawa. Kadyo, maanong matuto ka namang magbanat ng butong tao ka? Ako'y sawang-sawa na talaga sa pagiging batugan mo. Labaw-labawan na naman ang bunganga ni Luningning. Ay, kasisikat pa lamang ng araw ng umagang iyon. Mamaya na, alam mo namang natutulog pa ang tao, ay putak ka ng putak. Daig mo pa ang manok na hindi mapaitlog. Ani ni Kadyo na nagtalokbong pa ng kumot sa kamuling natulog. Sinasagad mo talaga ang pasensya kung damuho ka at nakukuha mo pang sumagot. Hala, bangon na dyan para may pakinabang ka naman. Umuusok ang ilong na patuloy na pagdadakdak ni Luningning habang hinahataw ng palapa ng niyog ang batugang asawa. Kung bakit ba naman sa dinami-dami ng nanligaw sa kanya noon, ay sukat ba namang kay Kadyo pa siya bumagsak? Nabihag kasi siya ng pagiging bulero nito at mga matatamis na salita. Yun naman pala'y husto lang ito. Sa kayabangan ay tamad namang magbanat ng buto. Mabuti na lang kamo at wala pa silang anak, kung hindi tiyak na kawawa lamang dahil sa pagiging batugan nito. Napilitan namang bumangon si Kadyo sa pagkakahiga at pilit na sinasalag ang mga paghampas na ginagawa ng asawa. Bubulong-bulong pa ito at mabilis pa sa 4:00 pumunta na lang sa bahay ng kanyang tatang Jose at doon dumiskarte ng pagkakape. Naku tang, ako'y sawang-sawa na talaga sa bunganga ni Luningning. Ang sarap ng isoli sa kanila. Aniya na kung todo ang pagmamakdol. Ikaw nga Kadyo ay tumino. Ang sarili mo nga kaya ang ayusin mo. Halaka, pag nagsawa yang asawa mo dahil sa katamaran mong damuho ka at naisipan pang iwanan, ay pihadong tatawanan pa kita. Huwag kang makaiyak-iyak sa akin, ani ni Tatang Jose niya na dinuro pa ang kanyang sintido. Tang naman, ako dapat ang kinakampihan mo dahil ako ang apo mo. Pambihira talaga o wala na ba talaga akong kakampi dito? Di masyadong maktol ni Kadyo. Uy, Kadyo, hindi ko kukonsintihin niyang pagiging batugan mo. Kasalanan yan ng nanang mo eh. Kung bakit ba naman pinalaki kang sunod sa lahat ng layaw noong maliit pa. Kaya yan, lumaki kang tamad. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Senyang ko. Ani pa nito nang maalala ang namayapang asawa.
Kamot na lang sa ulo si Kadyo, saka padaskol na tumayo. O ay, pasaan ka ng papuntang damuho ka? Hindi ba tayo tapos mag-usap? Habol ng matanda. Diyan lang ho, Tang. Maghahanap ng kakampi sa labasan. Sagot naman ni Kadyong habang nagmamadaling umalis. Habol na lang tuloy siya ng tanaw ng matanda na malalim na pagbuntong hininga. Hindi na tuloy nito alam ang nararapat gawin kung paano kaya titino ang apo sa pagiging batugan nito. Sa mga nag-iinumang katropa ni Kadyo sa tindahan ni Aling Tekla, doon nagtambay si Kadyo at nakitagay na rin. Naku pre, kung ako sa'yo, sa gwapo mong yan ay kayang-kaya mong palitan si Luningning ng 10. Konsentidor naman na mungkahi ni Lando, isa sa kainuman niya. Malakas tuloy silang nagtatawa ng magkakatropa. Hindi lang 10 pre, kahit 20 pa. Dagdag naman ni Atoy. Uy Kadyo, huwag niyo ngang gawing pulutang niyang pangalan ng asawa mo sa inuman ninyo. Maanong maawa ka doon sa tao. Kinuha mo sa pamilya niya tapos kakawawain mo lang pala. Sermon sa kanya ni Aling Tekla na panira sa masaya nilang usapan. Sus, itong si Aling Tekla talaga palibhasa ay walang kalambingan sa gabi. Birong totoo naman ni Nonoy sa matandang tindera, na sinundan pa nila ng malakas na pagtatawanan. Kung mga katulad nyo rin lang na batugan at lasinggero ang makukuha ko ay wag na. Hayain na akong matandang dalaga. Lumayas nga kayo dito sa harap ng tindahan ko. Kaya aga-aga ay alaskador kayo. Malas yan sa negosyo ko. Bulyaw at taboy sa kanila ng masungit na tindera. Itong si Aling Tekla talaga, kulang lang sa labing-labing. Kung ako sa inyo, ay sasagutin nyo na yung hikaing si Mang Dodoy na nakatira doon sa duluhan ng ating baryo at paniguradong tanggal ang kasungitan ninyo. Pagtatawanan pa muli nila. Hindi talaga kayo titigil ani Aling Tekla na umuusok na talaga ang ilong sa galit. Ngunit hindi pa rin nagpaawat ang mga ito at patuloy lang sa pang-aasar. Muling bumunghalit pa ang malakas na pagtatawanan at si Aling Tekla na ang kanilang naging pulutan. Sukat nga sa ginawa nilang pang-aasar ay galit na lumabas mula sa loob ng tindahan nito ang matandang tindera at may hawak agad na mahabang pistola. Nagkanya-kanya tuloy sila ng karipasan ng takbo paalis sa harap ng tindahan nito. Pero hindi nila nakalimutang bitbitin ang alak at pulutan. Kahit pa nga sabihing inutang nila iyon, mahirap na din siyempreng maputukan ng pistola ni Aling Tekla. Sa kamalig ni Nonoy sa gitna ng malawak na palayan, doon ipinagpatuloy ng magkakatropa ang naudlot nilang pag-iinuman. Grabe talaga yung si Aling Tekla mga pre. Hindi na ako nagtataka kung bakit yung tumanda ng dalaga ay yanong kasungit-sungit naman pala talaga. Ani ni Lando na maubo-ubo muli sa kakatawa. Sinabi mo ba pre? Ani ni Atoy. Pero teka mga pre, maiba ako.
May mga dayo nga pala dito sa baryo natin. Klaseng maangas yung pinaka-leader at mayabang. Iba makatingin pre at marami pang hakot na tauhan. Pagkukwento naman ni Lando. O talaga ba? Aber ay ano daw kaya ang gagawin nila dito sa baryo Masinlok? Tanong naman ni Kadyo habang namumulutan ng maasim na pinya na nadekwat nila sa daan kanina. Hindi tuloy maipinta ang mukha niya sa sobrang kaasiman niyon. Yun lang ang tanong na hindi ko masasagot ngayon pre. Pero yaan mo at pag nagkausap ko yung maangas na lalaki ay sasabihin kong ipinatatanong mo. Tatawa-tawa pang wika ni Lando kay Kadyo. Sabay taas pa nito ng hawak na baso at diretsyong tinungga ang lamang na alak. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.